Magandang araw po, Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, August 25, 2023 at latest update sa Bagyong Goring. Narito update sa binabantay nating Tropical Storm Goring na may international name na Saula. Huli natin ito namataan sa layong 270 km silangan ng Calayan, Cagayan at bahagya pa po itong lumakas na kung saan nasa 85 km per hour na yung kanyang taglay na lakas ng hangin at pagbugso na umaabot sa 105 km per hour. Mabagal pa rin po yung pagkilos nito pa south-southwestward. At sa kasalukuyan, yung outer rain bands nitong bagyong si Goring ay naapektuhan na po itong eastern portion ng northern Luzon, particular na ang Cagayan Valley, pati na rin po itong bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. Samantala, may panibagong low pressure area po tayong minomonitor. Nasa layo itong 1,935 km silangan ng Eastern Visayas. Kung makita natin sa ating satellite imagery ay malayo pa po ito sa ating kalupaan at wala pa po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At narito naman po ating forecast track dito sa binabantayan nating si Goring. After 24 hours or in the next 24 hours, ito ay nasa layo ng 175 km silangan ng Apari, Cagayan. Kung makita po natin, mas lalakas pa po ito within the next 24 hours na kung saan posibleng umabot na sa severe tropical storm category. Pagkatapos naman po ng 48 hours or by Sunday, inaasahan natin na itong bagyong si Goring ay nasa layong 205 km silangan, hilagang silangan ng Kasiguran, Aurora. At mas lalakas pa po ito na kung saan by Sunday, posible na po itong nasa typhoon category. At pagsapit naman po ng Lunes, nasa layo na po itong 340 km silangan, hilagang silangan ng Kasiguran, Aurora at mapapanatili niya po yung kanyang lakas na typhoon. Kung makita po natin sa ating track, no, halos hindi po masyadong kumikilos o mabagal ang pagkilos nitong bagyong si Goring at maglulup or halos paikot lang po ito dito sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon area. Pagdating po ng Martes, doon pa lang po ito unti-unting bibilis at nasa layo na po itong 320 km silangan ng Calayan, Cagayan. At mapapanatili pa rin po nito ang kanyang kategorya na typhoon. At pagdating po ng Miyerkules, doon pa nga lang po ito bahagya ulit bibilis na kung saan ay approaching or palabas or kikilos na po palayo na ating area of responsibility. By Wednesday, nasa layo na po itong 110 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. At sa kasalukuyan, nakataas pa rin po ating tropical cyclone wind signal number 1 dito sa may blue areas po sa ating mapa na kung saan ito po yung Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan at sa may eastern portion po ng Isabela. Itong mga areas po na yon na ito ay ang direkta maapektuhan ng rain bands po ng bagyong si Goring na kung saan makakaranas po sila ng malakas na bugso ng hangin at may malakas na bugso ng mga pag-ulan din na kasama. Na kung saan inaasahan nga natin na ngayong araw makakaranas na po ng moderate to heavy na mga pag-ulan itong bahagi ng Batanes, Babuyan Islands at ang northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantalang by Saturday po, moderate to heavy na mga pag-ulan din na inaasahan natin sa may eastern portion ng Cagayan at Isabela. Samantalang bukas, posible na po ang heavy to torrential na mga pag-ulan sa may Babuyan Islands, Ilocos Provinces at sa nalalabing bahagi pa ng mainland Cagayan at ng Isabela. Pagdating naman po ng Linggo, Ilocos Provinces, northern portion ng Aurora at sa eastern portion ng Cagayan at Isabela ang makakaranas ng moderate to heavy na mga pag-ulan. Itong mga areas po na ating nabanggit ay pinag-iingat po natin sila at pinaghahanda dahil nga malakas na mga pag-ulan at bugso ng hangin ang dala po nitong bagyong si Goring. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan, lalo na po yung nakatira sa mga low-lying areas at sa bulubunduking lugar. Dahil naman po sa habagat, simula bukas makakaranas na rin po ng moderate to heavy na mga pag-ulan ang bahagi ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pagdating ng Linggo, mas maraming areas pa po yung makakaranas ng mga pag-ulan dala ng habagat, partikular na itong Zambales, Bataan, Cavite,
Batangas, Occidental Mindoro at sa northern portion ng Palawan at ng Antique. Yung mga pag-ulan dala ng habagat ay posible rin po magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa, kaya dapat din po itong paghandaan na ating mga kababayan, lalo na nga po yung nasa mababang lugar at sa bulubunduking lugar. Para naman po sa lakas ng hangin, bukod po doon sa mga areas na under signal number 1, itong habagat ay magdudulot din po ng malakas na bugso ng mga pag-ulan sa bahagi ng Aurora, Bataan, pati po dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Para naman po sa lakas ng hangin, bukod po doon sa mga areas na under signal number 1, itong habagat ay magdudulot din po ng malakas na bugso ng mga pag-ulan sa bahagi ng Aurora, Bataan, pati po dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Narito nga po yung inaasahan nating magiging track ng bagyong Sigoring na kung saan nabanggit natin kanina na mabagal po itong kikilos o maglulup lamang po dito sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon area na kung saan within the next 24 hours, posible na po itong lumakas into a severe tropical storm category at pagdating po ng linggo ay nasa typhoon category na po ito. At dahil nga nasa karagatan pa rin itong bagyong Sigoring sa kasalukuyan ay hindi po natin nirule out yung possibility na ito po ay maging isang super typhoon. Kaya sa ating mga kababayan po, patuloy po tayo mag-antabay sa mga update na inilalabas ng Pag-asa